Mas matutuwa siguro ang tao at pagka gaano kabilis naglabas ng warrant of arrest kay Senador Marcoleta at sa iba pang mga kalabang senador, ganun din sana kabilis ang issuance ng warrant of arrest ni Speaker Romualdez. May mga lumalabas ng testigo, ang nakakalungkot lang, yung mga testigo ang kinakasuhan at yung nag-iimbestiga, yun yung nakulong. Pero yung mga nakinabang at ang nagpasimuno, hanggang ngayon malaya pa at mukhang kikita na naman sa budget sa susunod na taon. May hamon ang isang incumbent Quezon City Councilor kaugnay sa bilis ng pagsasampa ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. Narito ang balita. Sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, sinabi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagsagawa ang pamahalaan ng investigasyon kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control projects. Iginit din niya na wala umanong kinikilingan ang administrasyon. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Binigyang diin din ng Pangulo na malapit na umanong magsampa ng kaso ang ombudsman laban sa kanyang pinsan na si former Speaker Martin Romualdez. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Ngunit sa eksklusibong panayam ng Esmeralda News, sinabi ni Quezon City 2nd District Councilor Rani Ludovica na dapat din maging mabilis ang pagkilos ng pamahalaan sa kaso ni Romualdez. Ayon sa konsehal, kung gaano kabilis kumilos ang administrasyon sa pagsampa ng mga kaso laban sa mga kalaban nito, ganun din anya dapat kabilis ang pagpapanagot sa mga taong itinuturo ng ebidensya. Pero sana hindi lang pagsampa at in-endorse na dapat ng ombudsman sa Sandigan Bayan. At mas matutuwa siguro ang tao at pagka gaano kabilis naglabas ng warrant of arrest kay Senador Marcoleta at sa iba pang mga kalabang senador, ganun din sana kabilis ang issuance ng warrant of arrest ni Speaker Romualdez. Sinabi rin ni Ludovica na malabong paniwalaan ang mga naging pahayag ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang SONA. Anya, tulad ng mga nauna umanong pahayag ng Pangulo, hindi rin umano ito natupad at kabaligtaran pa ang nangyari. Nagsabi ka pa nga ng petsa ng buwan na may pananagutin mo. Pero hanggang ngayon, may mga lumalabas ng testigo. Ang nakakalungkot lang, yung mga testigo ang kinakasuhan at yung nag-iimbestiga, yun yung nakulong. Pero yung mga nakinabang at ang nagpasimuno, hanggang ngayon malaya pa at mukhang kikita na naman sa budget sa susunod na taon. So sana makonsensya naman ang ating administrasyong ito. Nang tanungin naman kung ano ang nagawa ni Pangulong Marcos sa loob ng 4 na taon ng kanyang panunungkulan, ito ang naging tugon ni Ludovica. Ang nagawa niya, puro sakit ng ulo sa bayan at sa mamayang Pilipino. Ngayon, ang dollar natin, almost 62 na. Ang peso against dollar, almost 62 pesos na. Tapos, ang langis natin, tataas na naman. Bukas, after SONA niya. Tapos, ayuda na naman siya. Puro na lang ang national program niya, ayuda. Wala siyang komprehensibo, malinaw na plano, pang pinansyal, pang programa para sa kahirapan, para sa magkaroon ng trabaho ang mga taong bayan. Lahat yun Kahit sa ang ekonomista ang tatalungin mo ngayon, failure Negative ang grade niya Ang baba ngayon nga lang, iba't ibang survey, may negative 27, may negative 32. First time sa history ng Pilipinas.
Sinabi rin ni Ludovica na hindi na sapat ang natitirang panahon ni Pangulong Marcos sa panunungkulan upang makabawi sa umano'y mga pagkukulang ng administrasyon sa bayan at sa mga Pilipino. It's too late na kasi next year, ito nga lang, yung infra natin, walang proyekto, walang trabaho ang ating mamamayan. Yung infrastructure sana natin, kung hindi pa nila ginos, talagang makakapag-create ng trabaho sa mga mamamayan natin yon. Pero wala binulsa na lang nila lahat. At ito namang malawakang korupsyon na to, hindi ito mangyayari kung wala akong pahintulot sa kanya o pwede nating sabihin na lusutan siya. Pero malabo dahil basis dun sa mga witness na nagdi-deliver sa kanya ng mga porsyento para sa kanya malinaw na alam niya Para sa Diyos sa Pilipinas, kung Mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nailigtas ng pamahalaan ang bilyon-bilyong pisong pondo ng bayan na muntik nang mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal at kontratista kasunod ng malawakang investigasyon sa mga questionable flood control projects. Si Creselan Catarong sa balita. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong Lunes, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na natupad ng administrasyon ang pangakong imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects na unang inilantad noong nakaraang taon. Ayon kay Marcos, mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong kabilang ang ilang kontratista, matataas na opisyal ng pamahalaan at mga mambabatas. Inihayag din niyang malapit nang magsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kaso laban sa isang dating House Speaker. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, inatasan na ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang respondents na magsumite ng kanilang counter-affidavit kaugnay ng mga reklamong plunder, graft at money laundering na isinampalaban sa kanila. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay Pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo. Binigyang diin ng Pangulo na wala umanong sino man ang pinalulusot sa kampanya kontra korupsyon. Kasabay ng mga kasong isinampa, tiniyak din ng pamahalaan na mababawi ang mga pondong umano'y nakuha ng mga sangkot sa katiwalian at napigilan din ang paglalabas ng pondo para sa mga depektibo, peke o hindi umiiral na mga proyekto. Ayon kay Marcos, umabot sa halos 25 bilyong piso ang halaga ng mga pondo at ari-ariang nabawi, na-freeze at napreserba ng pamahalaan, habang mahigit 800 milyong piso naman ang naibalik na sa National Treasury. Sinabi rin ng Pangulo na ang lahat ng pondong mababawi mula sa mga sangkot sa katiwalian ay ibabalik sa kaban ng bayan, habang ipauubaya na sa Office of the Ombudsman, National Prosecution Service at mga hukuman ang pagpapatuloy ng pag-uusig sa mga akusado. Kasabay nito, inihayag ni Marcos na sinimula na rin ang mga reforma sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang dito ang mas mahigpit na pagsusuri sa lahat ng proyekto upang maiwasan ang overpricing at matiyak ang transparency sa paggamit ng pondo ng bayan. Ayon sa Pangulo, ang pondong nailigtas mula sa katiwalian ang naging isa sa pinagkunan ng pondo ng pamahalaan sa ilalim ng programang Uplift bilang tugon sa epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Samantala, tinawag ni Senator Amy Marcos na pambubudol ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na malapit ang magsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman laban kay Romualdez kaugnay ng umano'y mga anomalya sa flood control projects. Nauna na ring inihayag ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Reviste na mahigit 20% umano ng mga miyembro ng Kamara o kanilang mga kamag-anak ay mga contractor ng DPWH. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, ito si Creselan Catarong, SMNI News.